Sa tanggapan ng NBI, nagpalipas ng magdamag ang kontratistang si Sara Diskaya. Kusang loob itong sumuko sa NBI bago pa ilabas ng korte ang kanyang warrant of arrest para sa kasong malversation at graft. Kaugnay ito ng umano'y Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental na proyekto ng kanyang kumpanyang St. Timothy Construction Corporation. Pero pagdidiin ng kanyang tagapagsalita, ang pagsuko ay hindi pag-amin sa mga ibinibintang sa kanya. Hindi naman po admission of guilt kasi korte lang po ang magtatakda talaga ng guilt ng isang akusado o respondent sa isang kaso po. Sumuko po siya dahil alam niya na malinis ang kanyang konsensya at kaya niyang harapin ang anumang legal na proseso patungkol dito sa kasong isinampas sa kanila dito sa Digos sa RTC po. Git pa ng kampo ni Diskaya, walang ghost project sa Digos, Davao del Sur. Patunay raw dito ang mga litrato na kanilang iniligay sa isinumiteng counter affidavit. Yung project na yan, tapos po yan. Actually, nakuha yan ng St. Timothy nung year 2022 pa. Opo. Okay, nagkaroon po ng construction agad. Ang problema po, nagkaroon ng mga pagbaharin doon sa mga lugar na yon. Nasira, ni-repair, nasalanta na naman ng bagyo, nasira, ni-repair ulit. Last month, nakumpleto na po yan, sir. Opo. Nakumpleto na po yan base po sa mga dokumentong ibinigay ng mga public respondents coming from DPWH Davao Occidental. Bukod kay Diskaya, inanunsyo ni NBI Director Lito Magno na sumuko na rin ang 8 pang Davao Occidental DPWH officials sa NBI Southeastern Mindanao Regional Office. Sabi ng NBI, gumawa ng letters of voluntary surrender ang 8 at nagpasailalim sa kustudiya ng NBI para harapin ang legal na proseso. Nauna rito, sumuko rin kahapon sa Pasig City Police ang pamangkin ni Diskaya na si Maria Roma Angeline Rimando na isa sa mga opisyal ng St. Timothy Construction. Ang asawa naman ni Sara na si Curly Diskaya kasalukuyang nakatitili pa rin sa Senado.